Good morning mga kapakner, panibagong araw at syempre panibagong vlog at panibagong buhay na naman. Bali ngayong araw nga tayo tawag nila, hindi muna tayo magpapalitada dito sa harap. Gawa nang wala tayong gagamitin tsara at pala. Ginagamit nila tol na rail dito sa kabila, gumagawa sila dito sa kapatid. Kaya gawin natin ngayong araw babarnisan na lang natin itong hindi natin nabarnisan nakaraan. Itong pinto ni kwarto ni Tasha at saka yung pinto namin mga kapakners. Yan yan po yung babarnisan natin para po hindi siya masira agad. Kailangan mabarnisan. Balik gagawin natin mga kapakner, mga sementong hindi natanggal nun, kukud ko rin natin. Pabili tayo ng barnis kay Mrs. Kapakner. Ito 4, tigalawa. So, ubusin natin sa bawat isang pinto. Bali tayo mga kapakner ng semento. Nakabili na rin kahapon. Tinabi ko muna doon sa labas para bukas, bukas. Sa makalawa, wala tayong tirahin na natin yung harap. Unti-unti namin ni Mrs. Kapakner itong bahay. Unti-unti namin ayusin. Sa mga susunod na araw, ang plano ko, papabili naman ako ng skin coat. Kahit unti-unti, skin coat natin yan. Para at least bago magpasko, medyo maganda-ganda na yung natin. Dream house. Di baling mabagal ang importante. Unti-unti na ayos. Mga kapakner, bali lilihain muna natin siya. Natanggal ko na yung mga semento sa patadaanan natin ang liha, tapos isa na tayo magbarnis. Bali dinahan lang natin ng liha. Hindi naman importante ilagay dyan lang. Para lang yung barnis na. Tanggalin ko yung ng pinto. Meron pa pala semento dito sa kabila. Tanggalin natin mga kapakners. Tanggalin lang natin yung semento na. Yan at okay na mga kapakners.
Start na tayo sa pag-barnes. Ito kasi yung naka-barnes. Bukod sa maganda ng tinitingnan, naalagaan pa natin yung kahoy. Kasi yung pinto na to, ano lang siya, plywood lang siya na manipis. Pagka nabasa ito, kunyari halimbawa angatin. Pero dito naman wala namang hindi naman siya mababasa ng gaano. Sakaling mabasa man to, manggagaling na angin lang doon. Minsan pag malakas yung ulan kasi, mapasok dito. Ang mangyayari dyan mga kapakner, pagka pinalitadahan natin yung labas, aasintahan yung taas na yan. Yung mga sasara natin, sasagad natin doon hanggang sa bubong. Para yung pinaka anggi niya, hindi pumapasok. Kasi nakaraang mga araw nung umuulan ng malakas, pasok yung anggi niya dito. Nababasa itong ating pinto. Maabot siya dito. Siyempre, pagka nakabarnis na yan, kahit papano, may cover na siya sa hindi na siya masisira. Start na nga tayo magbarnis mga kapakners. Mga kapakners, bali ang gagawin natin pagbabarnis isang lang. Kailangan daw dito pag pinahid yung brass isang balik lang, hindi pa balik-balik para maganda yung pagkabarnis niya. Testingin natin para hindi siya naguguhit-guhit. Start na tayo magbarnis mga kapakners. Ay. Marang kasalawan dito. Yan, no. Mga kapakners, bali kain tayo isang bahay. Hindi makapla ang ulay niya. Siyempre, sisip-sip pa yan. Isang bahay pa lang. Kung may daw to, makagal, hindi ka tulad doon sa harap. Ito, magiging kulay na ito, medyo makapla. Hindi ka tulad doon sa, kulay na kaya na apple. Ito, makagal. Makagal style. Bali, tinesting natin yung bahid na puro pagalilang malakas siya sa malakas sa barnis sa nagawin natin bahid.
Importante ko naman yun yung makaranisan siya. Katulad yung sa harap doon, maganda naman yung nilabas ang kahit na ang kaya natin ng barnes ay pinakakit natin yan. Maganda naman yung nilabas. Isang barnes kabiyak pa lang. Napay sa likod. Napay sa likod yun. Papatong na tayo ng pangalawa ito. Pwede na. Ano ba yan, Insan? Mekos-mekos na yan? Mekos mo na yan, Insan. Mga kapakner, sa bali second coating na nga yan. Yan. Yung kinalabasan. Medyo maputla pa siya, no? Natin siguro pang-4 na patong. Baka kukunan natin. Hindi kasi siya katulad nito. Ito kasi maapol to. Medyo maganda yung pagka ng pula niya. Yan, no? Saka higit sa lahat, 4 na daan ang ginawa natin dyan. 4 na patong. Yan, nakuha natin yung gusto niyang kulay. Pero hindi magkakaganyan to. Gawa nang yung binili ni Mrs. Kapakner dito sa barnis sa pangkwarto tawag niya mahogany. Yan na yung kulay niya ng na lang yan. Yung tawag niya yung pag natuyo siya, yung medyo pupula na lang siya ng konti. Bagay, kung kukumpara natin doon sa dati, mas maganda na to kumpara dito sa walang barnis. Dito na tayo sa loob. Mag-first muna tayo dito. Wow, kulog. Buksan yung kitana. Buksan yung kitana. Buksan mo yung kitana.
Mga kapakners, mali na-first coating natin ha. Patungan na natin ang pangalawa. Para maganda na siyang tingnan. Patong. Hati-hati kayo ka nga. Ay, ayos na natin ito. Dremels. Mga kapakner, nayari na nga natin itong isang pinto dito sa kwarto namin. Lipat na tayo dito sa kwarto ni Tasha. Mali nakadalawang varnish yan. Kaya lang para sa akin dapat pang isang varnish pa sa ano. Para maganda yung pagka ano niya, pula. Apat na varnish lang yung nabili ni Mrs. Kapakner. Kaya gagawin natin, doon na natin ipapahid yung dalawa dito sa kwarto ni Tasha. Tsaka na lang uli natin papatungan yan pagka medyo natuyo na. Pagka nayari na tayo sa palitada sa harap, patungan pa siguro natin yan. Ayun, dito muna tayo. Tanggalin ko muna uli yung mga semento. Yan o. Kapag pinakis natin na makinis, walang sabit. Tapos lilihain na rin natin. Yung mga kapakners, natanggal natin yung semento. Lihain na lang natin para makapag-start na tayo mag-varnish dito sa kabilang kwarto. Yung mga kapakner, start na tayo mag-varnish. Yung kabilang kwarto, nililinis na Mrs. Kapakner. Mga patak-patak ng varnish. Mga kapakners, nayakin natin yung first coating, second coating na tayo. Ito okay na ito, tuyo na. Ganda? 3 patong pa lang yan.
Maganda na. Paano kaya kung ginawa pa natin yung apat? Ganda. Wow. Mahogany style. Hindi ba na kayo pinagbago? Mahogany, hindi mahogany. Oh. Yan, first coating pa lang kaya maputla. Pagka nangyari nyo natin yung ganyan, kalalabasan nyo. Ganda. Kala ko kanina pangit kasi ano pa. Nung natuyo siya, medyo lamulang-mulang yung kulay niya. Mga kapakner, bago kami kumain ng tanghalian, ubusin ko muna yung varnish dito sa tabo. Papatong muna tayo ng isang patong pa. Yung mga kapakners, bali na rin natin ang second coating. Kain muna tayong tanghalian. Sakto habang makakain tayo, natutuyo siya. Mamaya patungan natin ang pangatlong patong para maging katulad na siya nung kabila. Yan, kain po tayo mga kapakners. Ulam natin adobong baboy. Luto ni Mrs. Kapakner. Kutsara. Yan mga kapakners, nakayari na nga tayong kumain ng tanghalian. Bali, start na tayo sa pagbabarnes. Bali, ito muna yung aanihin ko, yung kabila nito. First coating para matuyo ng gusto to. Mamaya, papatungan natin pagkayari ng likuran niya. Yan mga kapakners, bali, first coating na natin. Second coating na tayo dito para pagkayaring second coating nito, lipatan natin itong kabila.
Mga ka-partners, nayarin natin second coating to. Lipat na tayo dito sa harap. Last pahid na lang to, okay na. Bali isang pahid na lang, okay na itong pinto. Mga ka-partner, nayari na nga natin barnisan yung dalawang pinto sa kwarto. Kaya kung mapapansin nyo, medyo mapagla pa yung kulay niya, gawa ng basa pa. Pero maya maya pag natuyo yan, medyo pupula pa yan ng kaunti. Kapapahid lang kasi, kaya medyo tingining malinaw yung pagkakabarnis niya. Bali ang inubos na barnis niya na tigalawang barnis, pero kung tutuusin dapat kada isang pinto mga 4 na barnis man lang para makuha talaga yung ang ganda ng pagkakabarnis. Matatakpan yung mga puti-puti na Bali 3 patong lang kasi yan Hindi katulad nga nung sa main door, 4 na patong yung ginawa natin, kaya maganda yung kabarnis niya. Wala kang makikitang parang bahid-bahid na Pero sa aming mga partners, okay na yan. Ang importante lang naman, safety lang yung pinto. Hindi siya dagli-dagli masisira pagka nakabarnis. Kahit na paano kasi nakakatulong din yan sa mga partner. Okay na. Sa kwarto namin, okay na yung pagkabarnis niya. Bali, nalinis na rin ni Mrs. ka-partner. Ito naman, pagkatuyo nito, maglilinis na rin tayo dito. Mga patak ng barnis tatanggalin natin. Kaya mga ka-partner, bali yung nagawa natin half day. Ngayong half day lang yan, yung dalawang pinto na yan. Bali bukas, siguro tutulong ulit tayo ng puntas. Sitaw. Tapos sa makalawa, palitada na sa harap. Unti-unti nga mayayari din. Kung mayari natin yung project natin sa harap na palitada, susunod naman natin yung sa niya mga ka-partner, yung sa wall niya. Kahit yung sa kwarto lang muna. Baka unahin ko yung kwarto ni Tasha, unahin ko na din ng skin coat. Ikutin natin siya kahit na paunti-unti lang. Para kahit pa paano umaayos na yung ating dream house. Mga ka-partner, muli thank you po sa patuloy niyong suporta. Hanggang dito na lang aming simpleng video. Ingat po kayo parati at God bless. Bye-bye.